ipa-breakthrough yun taniya. Dili lang, actually, dili yun lang yun po na siya nag-speak no sa finances. Natuo ko magusto sa Ginoo na in all aspect, no, maka-breakthrough yun ta. Dili lang sa kwarta, but also sa ato ang pagpangalaga ni si Kristohanon, no? So, diri sa Acts chapter 2, no, ni siya ang time no nga ibisitaan sa Holy Spirit ang katong ginaingon nga Pentecost, no, and daghan ang nakatungod sa pulong sa Ginoo, daghan ang naminaw, daghan ang nag-speak in tongues, walay dahil nga language, o in short, daghan ang na-born again, or daghan yun ang naka-receive ng Jesus. And then, here comes na ay mga Jewish people na nangino sila nga, maybe katong mga people is kana bang iningan nila nga, nakahupog ba daw ko na to sila, na? But, no. Tingnan si Peter nga, during that time is nagyod ang presence ni Jesus. Praise the Lord. So, dili ko mag-focus sa gingon ni Peter. Basahan ako from Acts chapter 2 verse 36 taman sa 40. Ingon diri ang pulo sa Ginoo. Ay nasa ko kapapad ko, andam na ba siya maminaw? Kaya basta si Ikog yaw-yaw niya. Dili pa day andam. Andam na. Sige, sa verse 36, Acts chapter 2 verse 36, ingon diri. So all the people of Israel should know this for certain. God has made Jesus to be Lord and Messiah. He is the man you nailed to the cross. Okay, i-explain na ni Peter din nga, niingon si Isaiah nga, isa ka or isa ta sa nag-nail kay Jesus sa cross. So, when the people heard this, they felt very, very sorry. So, they asked Peter and the other apostles, brothers, what should we do? So, may buhato na mo. Peter said to them, change your hearts and lives and be baptized, each one of you, in the name of Jesus Christ. Then God will forgive your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. This promise is for you, it is also for your children and for the people who are far away. It is for everyone the Lord our God calls to Himself. There is a verse 40. Peter warned them with many other words. He begged them, saying, save yourselves from this corrupt generation. Then those who accepted what Peter said were baptized. On that day, about 3,000 people were added to the group of believers. So, diri na strong ang akong heart sa kaning verse 40. Katong ningon si Peter na, save yourself from this crook generation. Sa lahing version, save yourselves from this corrupt generation. So, sama sa ato during sa ato ang anniversary, I do believe nga ang kada usa naka-receive og mensahe sa Ginoo na excited sa mga breakthroughs nga upcoming. Daw kay ang tinuod nga lapanan kay naman pagawas nato sa simbahan. Pagawas nato, pagkahungan nato kadungog sa message ng Ginoo. After ato kay dito man sa gawas ang tinuod nga labanan kung ma-apply pa gihapon nato to ang pulong sa Lord. Maybe sa ang uban gali siguro nakalimot na no. So uban, ako personally ang ako rag yung ang nabilin rag sa akong heart is ang brokenness ni Hannah. Siguro tungod kay maupod akong tribe name. O kanang wala sa akong heart na kanang gi-offer na ako si Caleb sa Lord ba tungod sa katong kanang gina-undergo niya karon nga ginabati niya sa iyang body. Dili gina mawala sa akong heart, Lord, kabalo jud ko nga ipa-breakthrough gid mo si Caleb, no? Kay isama sa gingon dito ni Pastor Carlo nga sa kadaghan sa anak ni Pilina, wala gid siya gi-offer sa Lord. Samtang si Hannah, wala pa gid siya ka anak, gi-offer na niya daan sa Ginoo. So anak, paringon anak. So, diri sa pulong sa Ginoo, ingon diri, save yourselves
from this corrupt generation, which is mao man ang reality karon. Kani sa time pa ni Peter, no? Bago pa ang pulong sa Ginoo, sigurado na time. Sa ato sige na balik-balik ang pulong sa Ginoo. Pero during pa dito sa ilang time, nag-war na si Peter na isave ang imuhang kaugalingon sa kaning corrupt nga generation. Corrupt meaning, murag nawala na og pagtuo sa Ginoo, murag nagsalig na lang sa kaugalingon. People nowadays are kanang lovers of self, no? Kanang pleasures lang para sa kaugalingon ang gihuna-huna. And of course, na ay mga ginatawag nga rebellious spirit. No? Murag dili na maminaw sa pag unsa nga tambag imuhang ikuan kanang gahi na og mga kasing-kasing ba. So gipahimangnuan ta ni Peter and kabalo ko nga gipahimangnuan ta sa Ginoo na isave nato ang kaugalingon ana nga generation. I-save nato atong kaugalingon nga mahisama ta ana pa. Nga let us be aware sa ato ang mga kaugalingon nga okay pa ba ko? Okay pa ba ang ako ang pagsimba o pagtuo o pagsalig dira sa Ginoo? Wala pa ba ko na hiuyon kaning ginaingon nga corrupt nga generation? So i-save nato atong mga kaugalingon dira tungod mao na ang gusto sa Ginoo sa ato. And of course, mahimo tang ma-transform, no? Kay gingon ang pulong sa Ginoo sa Romans 12 verse 2 na kanang dili ta mag-conform sa pattern ani nga kalibutan. Dili ta mag-awat-awat kung unsay uso. Uso na bitaw karon nga kanang uso na bitaw karon nga mag-ipon bisag wala pa nakasal, dili nato na siya i-entertain sa ato asamot na sa mga KTV. Uso na bitaw karon nga mag-crop top, uso na bitaw karon ana mo kuanta ba mo kung baga murag ihiuyon na lang po nato atong kaugalingon ngadto sa mulo or sa kuan ani nga kalibutan, sa mga uso ani nga kalibutan. But gipahimangnuan ta sa Ginoo nga isip mga servant of the Lord, mga empty vessel na gamiton sa Ginoo diha sa iyang gingharian. Let us be transformed, no? O kanang transformation nga ginaingon, isa na siya sa breakthrough nga ihatag sa Lord sa ato. O asa nato na siya makuha every time na mag-collect og instruction gikan sa Ginoo. So asa po nato makuha instruction gikan sa Ginoo sa personal nato nga pag-communicate o quiet time nato dira sa Lord. Diha nato makuha ang instruction sa Ginoo kada adlaw sa ato ang mga kinabuhi. So this is an invitation na mag-decide ta personally na mo stand out ko ngadto sa uban. Dili ko makighugoy-hugoy sa uban. Dili kay tungod kay mao ni ang culture, mao ni ang uso, dili na siya nako i-entertain. Tungod kay kabalo ta na lahi ta. We are lahi nga term ana, separate na ta. Dili ta pareha sa uban. Kumbaga dili sila ingon nato. Dili ta ingon nila. Murag hadlok no. mga dili ingon nato. So dili man necessary nga mapalayo gyud ta sa ila kay usaon man po nato sila pag-win no kung kanang as in no kuan na kita sa ilaha, but let us see to it to ourselves na ano nato ang warning sa Ginoo na let us save ourselves from this corrupt generation. Amen? Praise God. Manindog ta? So, tonight, atong pangayoon sa Lord na, tabangin dyan ko, Lord, na dili ko maapil. Dili ko mag-apil-apil sa uban na kanabang maset aside yun ako akong kaugalingon para sa inyong Praise God. Hallelujah. Karon nga kagabion, pwede ba nato na simbahon ang atong buhi nga Dios, knowing na holy siya nga Ginoo. No, if nasabtan lagi nato nga holy ang ato ang buhi nga Dios, maulaw pa isuon na mo atubang sa ilaha nga marami tao ka nang i-compromise na to ang iyang pagka-holy sa ato ang kinabuhi. So, tonight, dira sa imuhang itindugan, pwede ba nga makicommune ka sa Ginoo? Pwede ba nga once again i-commit balik ang imuhang self
Kay we believe mga igsoon na maka-experience ng tao tinuod nga breakthrough kung kita mismo sa ato ang kaugalingon na agi tinuod nga breakthrough nga nahitabo inside sa ato ang mga kasing-kasing. Hallelujah. Hallelujah. Come on, communicate sa Lord, i-commune sa Ginoo, isugid sa Ginoo ang sulod sa imong kasing-kasing. Kung naman kay angay na pangayuan o kapasayloan, do it now. Do it now. Buhata. And ato pangayuan sa Lord na mahimong taangayan nga mo serve sa iyaha, muduol sa iyaha ka na nakagabion. Mga tao kapasayloan sa mga nabuhat nato nga dili maayo at ubangan sa Ginoo. Let us prepare ourselves. Padayon nato nga ianda mga ato mga kasing-kasing because nagtuo ta na daghan pagbuhaton ng Ginoo pinaagi sa ato ang mga kinabuhi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we continue, Lord, to offer unto you our lives, oh God. Lord, among ipaubos na among paugalingon karon mga kagabihiyon, Ginoo. Naman kay Lord nakita na wala na ka-please, wala na ka-panimuot nila sa iyo. Naman ni na istorya